ones. Group number or team Brian and Jerry. Woo! Winning a brand new Arduino Uno board. Okay? Classmate. Yun, ayos. Hindi tayo dito dyan. Pero ka naman na. Benta na namin ito kay JP. Kasi naman bagong recruit. Bumili na ako. Benta na namin. Bumili na ba? Ayaw pa yung presyo natin eh. Mura na nga eh. Yung tingnan mo nga, baka bukas na yung kwarto kung ano. Kung may makuha ka dalawang lamesa doon, kuha ka. Ginawa ko ito, JP. Hindi, okay na. Wala na ako testing mo na. Abi ha? Abi sila na. Anong araw na natin to? Pang 8 na to, sir. Okay. So this is our 8th meeting and so far, so good. So last meeting, we end up in discussion natin about digital right. Ano ba? And remote. Okay. So alam niyo na kung paano gamitin yung remote sa digital right. So ngayon, ang pag-aaralan natin, yung tinatawag natin data type. Ano yung data type na yun? No? Kasi hindi naman lagi gagamitin natin. Di ba, kung nakapansin nyo, pag gumagamit kayo ng pin mode, anong nilalagay nyo doon? Pin number. Yes, sir. Pati yung delay, yung number niya. So although it's okay, pero as a programmer, masyadong ano yun, awkward, hindi magandang practice yun na nilalagay mo yung number. Dapat pinapangalanan mo siya. Parang ang ginagawa natin, parang meron kang isang bucket. Halimbawa, meron kang tatlong magkakaibang materials. Mukha nung ginagawa ni Roger sa ano niya. So meron siya yung cup, para cup, ito para sa mga screw. So lahat screw ilagay mo doon, di ba? So puro screw doon. Tapos may isa ka na namang bucket doon, ito puro bolt. Okay? Ano pa, yung isa naman, ito puro naman mga ano pa bang tools ginagamit mo. And so on and so forth. So ibig sabihin yung bucket na yun, nagde-determine kung anong laman niya. Para mas madali mong makuha, di ba? Hindi yung sa isang bucket, halo-halo siya. So ang program, malilito yun. So ang ginagawa ng program, dapat meron kayo isang bucket na kung saan, kung bolt lahat, magkakaibot, isa lang yung size niya. Diba, size 1, ano ba yan, 8mm, 10mm, and so on and so forth. Yun ang ibig sabihin ng data type. So ang data type, dinidetermine, kina-classify ng computer ngayon kung ano yung pangalan na yan. Okay? At kina-classify din ng computer na itong data na ginagamit mo, nade-determine gaano kalaki yung kinakain ng memory. So remember, ilan yung capacity ng Arduino natin? Kung ma-remember nyo, ilang kilobytes yun? Diba? Nakikita nyo sa ilalim? 32 or pag 32,000 means 1,000 means what? Pag sinabing, di ba, 1 kilometer, how many meters? 1,000. Diba? So yung 1,000, tinanggal niya. Ginawa niya lang 1. Anong pinalit niya? Kilo. So in the same way, yung bytes, papansin nyo, 32,000 bytes. Palitan mo yung 1,000 ng kilo, ilan na siya? 32 kilobytes. 32 kilobytes. Okay? So that means, since very limited yung memory ng Arduino natin, kailangan mamamanage mo siya. Na dapat itong gamitin kong data type para ma-minimize ko yung memory usage. Di ba napapansin yung computer, pag masyadong ang daming tumatakbo, bumabagal siya. Ganito rin sa ano. So kailangan matutunan natin yung data types na yun. Ano yung data types na yun? Okay? Ano yung mga pag-aaralan natin doon? Okay?
Okay, ano yung data types? Okay? So, as I mentioned earlier, sabi ko, yung data types, a classification that specify which type of value a variable. Pag sinabing variable, di ba, narinig ko na yung word na variable? Yes, sir. Sa kuryente, yung variable, usually anong pa nangyayari sa yung variable means, pwede mo lagyan na kahit anong value. Variable, okay? It can take any value. Di ba, sabi ko, X. Parang, bakit ko to? This is my variable. Ibig sabihin, pwedeng kahit anong ilagay ko. Halimbawa, gusto ko ilagay, puro apple lahat. Di apple siya. Okay? Tanggalin ko na naman yung apple. Ano ba ilagay ko? Gusto ko naman plums. So meaning, it has no specific content. It can take any value. So yan yung ibig sabihin ng variable. Okay? That can hold in computer programming or data storage. Bakit kailangan natin i-determine siya? So kung makikita nyo, ito yung kanyang default. Ito yung default niya. Ibig sabihin, data type, anong data ka? Mamaya may pag-aaralan natin yung mga different data type. Tapos yung pangalan. Ano gusto mo ipangalan doon? Anything. Pwede mo siyang ipangalan. And then, anong value niya? Okay, ito lagi yung kanyang default. Data type, mamaya malalaman natin ano yung mga different types of data type na usually na-encounter natin sa Arduino programming. Mamaya malalaman natin yan. And then followed by pangalan. Ano gusto mo pangalan? Mamaya malalaman ninyo. Pwede yung pangalan mo, Joseph, Roger, Ryan, Charlie, JP, Jimmy. Ano ang kaya kong i-hold? Anong value? So, equal to yung value na yon. Okay? So, ano yung mga data type na yon? So, although napakarami ng data type, pero i-discuss ko lang sa inyo yung napaka-importante sa Arduino na usually na-encounter natin. Okay? So, what does the data type mean? Okay? So, ano yung range ng data? Gaano ba kalaki dapat i-assign natin? Para malaman natin kung gaano kalaki ang kakainin ng memory sa Arduino natin. No? So, that is the storage size needed in computer memory for the data. And then, types of operation that can be performed with the data. So, kasi yung data na yon, maraming pwedeng gawin yung computer. Ano ba? Anong operation ang gagawin niya? Okay, so medyo hindi nyo pa maintindihan ngayon. So, slowly, gradually, maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng data type na yon. Okay? So, let's start our journey. Okay? So, simulan natin. What is the first data type? So, yan yung integer. Okay? Kaya, di ba, napapansin nyo, nagsusulat kayo nung previously, in Yes, sir. time. See? Integer. Int means integer. Okay? Ano yung ibig sabihin ng integer? So, i-define natin mamaya. So, that's one important, basic but important data type. Okay? An integer qualifiers. Ano yung qualifiers na yon? Malalaman nyo. Ano yung qualifiers? Sa sports ba? Naka-qualify ka sa finals? Finalist ka ba? Semi-finalist ka ba? No. In computer, meron siya ibang term. Okay? Then, what else? Long. Long, word na long eh. Data type siya. Malalaman natin bakit kailangan may long. Okay? Next. Float. So, anong pagkakaintindi ng float? Lutang. Diba? Mamaya, tama, lutang. Lutang siya. Bakit siya lutang? So, i-associate natin yung words sa something funny para madali natin maintindihan. And then next, pipe. Kagat.
invite ka agad, ano yun? Di ba? Yan, di ba? But anyway, sige, i-associate natin para madali natin ano. Okay, very good, no? Pero siguraduhin mo lang na pag nagsulat ka ng spelling, okay? And then, what else? Boolean. Okay, so yan, na-encounter nyo na. Slowly, natatandaan nyo na yung mga terms. Si Roger siguro, baka na-encounter nyo na yan like before. Yung mga Boolean na yan, di ba? Boolean yung sa'yo dyan, Boolean. Yeah. Boolean. Yung Boolean, okay? The next, character. Okay? Once, nalaman mo na yung integer, yung long, yung float, yung byte, yung Boolean, and character, then congratulations. Okay? So, medyo malapit na. No? Gagaling ka na sa programming. Okay? So, ano yung integer na yon? Sir, sabi mo sa data type, sinasabi yung range of data, gaano kalaki yan. Once na naman natin kung gaano siya kalaki, halimbawa, siyempre may bucket ka. Okay, tubig. Ano bang capacity? Paano ba dinimeasure yung capacity? Gallon ba eh? Okay, gallon. Kaya volume. Okay. Siyempre dapat, alam mo yung capacity ng bucket mo para alam mo kung ilan yung tubig na ilalagay mo. Hindi basta-basta na magdadala ka lang ng tubig tapos iano mo sa bucket, only to find out na, uy, kulang pala. Uy, sobra pala. So dapat ikaw, alam mo, as programmer, alam mo rin kung ano yung capacity, ano yung dala-dala mo ng capacity para alam mo na, oy, yung aking mga Arduino hanggang 32 kilobytes lang. Hindi pa na ako pwedeng mag-assign ng data na more than 32,000 or 32 kilobytes. So dapat alam niyo yun. Okay? So yun yung ano natin. Okay? So let's start with, so sa actual mo kayo dadalhin ngayon dun sa Arduino. Yan. Program yan. Walang error yan. Tingnan nyo ha. Iraran ko siya. Okay. Verify ko. May error? Wala. Wala. So, ibig sabihin yung program ko, ilan ang kinain niya? Only 1,438 bytes only. Or approximately only 4% of the 32 kilobytes. So, maliit lang siya. Di ba? Okay. Ngayon, let's start with integer data type. Ito. Ano yung integer? Pag gumamit pala ako ng integer, ano yung number ang pwede kong i-input? Okay? Yung integer natin, from the word integer, hindi ka pwedeng gumamit ng decimal point. Nakuha nyo? Pag sinabi mong integer, it's always a whole number. Negative man siya or positive, basta whole number siya. Kasi kahit ano bang negative, so meron siyang range. Anong range niya? That's from 32,768 to 32,767. Negative. Okay? Bakit siya medyo malaki na ba yung 32,768 na numbers? Actually, maliit pa yan. Okay? That is actually equivalent to 2 bytes only. Ang 1 byte, ilan nga? 1 byte is equivalent to how many bits? How many bits? Ibig sabihin ng bits, ilang pwedeng 0, 1, ilan siya? Yung bawat digit, di ba, pag sinabi natin digital deals only 2 numbers, either 1 or 0 only. 16 bit. Okay? 8 bits. So, 2 bytes. So, ang 1 byte equivalent to how many bits? 8 bits. Okay, correct. 8 bits siya. Since yung integer natin, kakain siya ng memory na how many bytes? 2 bytes. 1 byte equal to 8 bits. That means how many bits lahat pag 2 bytes ka? 16 bits. Paano mo mabe-verify yung 32,000? Ito yan. Di ba 16 bits tayo? So that means, halimbawa, ito 1 lahat. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 lahat. Di ba sa digital, paano tayo mag-compute? Di ba, sisimulan tayo sa 1, then next ano? 2, 2. 8, Sunod. 16, Sunod. 32, Times 2 lagi. 64, 128, 256, 512, galing sa math. 1024. Hanggang dyan lang alam ko. 2048, 2048. Ah, 4096, 4096. Magaling yan. galing sa math. okay. Pag tinuloy-tuloy nyo yan, pag tinuloy-tuloy nyo yan at edad nyo yan, yan yung lalabas na number. Galing. Nakuha nyo? Okay? Example, gumamit ako integer Jimmy 10. Oh, within negative 32,768 to 32,767 ba yung 10? Yes or no? Pasok ba siya? Hindi. Ha? Pasok? Ay, hindi. Hindi siya pasok. 10 ay 10. Pasok. From negative 32,000 to positive 32, pasok ba yung 10? Pasok siya. Pasok. Pasok siya, di ba? Yes, sir. Next, how about negative 1,568? Pasok hindi? pa rin. Pasok pa rin. Pasok, o pwede siya. Eh sir, nag-assign ako ng 32,769. Pasok siya, hindi? Hindi na. Mag-overflow yan. Babalik yun doon sa negative na yun. So alam mo na, uy, hindi po pala ako pwede. Okay, sa Arduino, saan ba natin ginagamit yan? Minsan, yung pin number lang. Halimbawa, ito gagawin ko. Di ba, naglagay ako integer. Ano ba yung ano natin, yung format natin? Ano yung format natin? Ito. Ano ba yung format natin? Ito. Di ba? Data type. Ano yung data type natin? Integer. Okay? Ito yan yung data type natin. Can you follow? Yan yung pangalan ng data type natin. Ito yung pangalan ng variable mo, Jimmy. And then, next, followed by value. O, sige. Gagamitin ko yun sa Arduino nyo. Halimbawa, gusto ko gamitin pin number equal to 2. Ibig sabihin yan, dahil yan yung pin name ko. Di ba? Di ba ang ginagawa natin dito? Paglagay natin sa may sa void setup, di ba nalagay na natin pin mode 2, then output. Okay? Ngayon, instead na gagamitin ko yung pin mode 2, ganito na gagawin ko. Pin mode, ano yung pinangalan ko sa 2? Ano yung pinangalan ko sa 2? Ryan. Hindi, anong pinangalan ko sa pin number 2? Pin number. Pin number. So, ibig sabihin yan, hindi ko na gagamitin yung tawag doon. Hindi ko na gagamitin yung 2. Ang gagamitin ko na lang is pin number. Out. So, you see? Nakuha nyo ang use niya? Bakit ko siya kailangan gawin ganun, sir, kung sakali? Para ma-manage ko yung kanyang memory. Na-allocate ko siya na itong pin na to is kailangan i-allocate ko siya sa port number 2. So, ibig sabihin, walang makagamit yan except yung pin number 2. Yung pin
Kaya pinangalanan ko siya ng integer. So ibig sabihin yung port number 2 na to, di ba ang ginagawa nyo, diretso na kayo kagad sa setup, pin mode, wala kayo, hindi nyo ina-allocate. Hindi nyo ina-allocate yung memory. So dito, ina-allocate natin siya. Kaya yung data type na gagamitin natin, integer. Nakuha nyo? Okay, ngayon, hindi nyo kailangan gamitin yung napakaraming number, no? From 32,000, hindi nyo kailangan gamitin yung number na to. Usually sa Arduino, ginagamit nyo lang naman, 2, 3, digital. Halimbawa, kasi gagamit ako ng yung time delay ginamit nyo. Sabihin ko, integer time delay. Ilang delay ang gusto mo? 7,000. Halimbawa, 10 seconds. Ilan may 10 seconds? 10,000. 10,000, di ba? Kasi ang 1,000, 1 milli. So, lagay ko 10,000. See, pasok siya, hindi? Pasok siya. Pinangalanan ko na yung aking time delay ngayon is 10,000. Para pagdating dito sa programming ko, pagdating dito, halimbawa, naglagay ako ng digital write pin number na, hindi na yung 2. Okay? Naglagay ako ng high. Okay? Naglagay ako ng delay. Tama ba yung ginawa ko? Tama, di ba? Tama. Pero, Simple lang siya. pinangalanan ko yung 10,000. Ano yung pinangalan ko doon? Sa taas kanina. Time delay. Time So, delay. hindi ko nalalagyan ngayon ng 10,000 to. Gagawin ko ngayon, time delay. Pinangalanan ko siya. Anong purpose? Halimbawa, napakarami kang time delay. So, pag 10,000 yun, gusto ko, palitan mo ng 5,000. Diba, anong gagawin nyo? Papalitan nyo lahat yung time delay. Kamukha ng ginawa ni Joseph na ang dami. Time delay, 5,000, 5,000, 5,000. Ano kaya kung gusto ko gawin ng 2,000? Palit ka na naman ng ano? Okay. Paano naman sir kung magkaibang delay ang gagawin? O di dalawang pangalan mo. Dalawa? O, halimbawa, sige. Naglagay ka na naman dito na integer time delay 2. O, sige, halimbawa, sige, isa 5,000. O, mamili ka nun. Anong gusto mo? 10,000. Halimbawa, yung kalahati, 10,000. Yung kalahati, 5,000. O di yung kalahati, gamitin mo time delay 2. Yung 10,000, time delay. O time delay 1, lagyan mo. Depende sa pangalan mo. Paano mo programin nila? Okay, halimbawa, sige. Naglagay ako rito sa program. Halimbawa, ito, time delay ko, 10,000 yan. Okay, ngayon, ginawa ko, digital write pin number, comma, niloko siya. Okay? Pero, ang time delay ko, yung isa. Delay, time delay 2. Nakuha nyo? So, ibig sabihin Ito na siya. yung on ko, 10 seconds. Pero, yung off ko, 5 seconds lang. Nakuha nyo? Naintindihan nyo? Okay. So kung ano yung tatagay mo doon sa enter. Yun din ang ilalagay mo ron. Okay, tanong i-dissect natin. Yung time delay ko, anong value doon sa taas? 1,000. O diba, ito,
10,000. 10,000. Di ba yan equivalent to 10,000 yan? Di ba? Ano yung time delay ko rito na ginamit? Ginamitan ko ng ganun para hindi nyo ma-execute ha. 5,000. 5,000 siya. Okay? Di ba mas maganda kung may pangalan siya kaysa sa numero? Para makita mo. No? So, any number kung ano gusto mo na related naman dun sa kung anong gusto mong gawin. Baka time delay ka pero ginamit mo ngayon, Roger. Pagdating mo dun sa haba mo ng program, ano ibig sabihin ng Roger na to? So at least, may something related naman dun sa gusto sa function na mangyayari. Okay? So kaya gawin mo, Charlie time delay. Walang problema. So pwede Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3. Kung baga, nagka-address Iba ka ibang lang. Oo, time pwede. delay. Pero siyempre, Charlie, pagdating doon sa dulo o kada, tinignan ni JP yung program mo, ano ba ibig sabihin ng Charlie nito? Pero kung nilagyan mo Charlie 1 time delay, di alam mo na, time delay pala ito. Alam mo yan, no? Nakuha nyo? Kopya na yun. Okay? Nilagay Charlie din. So, yun ang ibig sabihin ng integer. Okay? Gets nyo? So, gusto ko sa next program nyo, hindi na kayo gagamit na pin mode to output. Papangalanan nyo na lahat yung inyong pin number. Okay? Halimbawa, nag-ano tayo ng traffic light. Di ba mas maganda? Mas maganda siya, halimbawa, traffic light. Integer, sabihin mo, red, LED. O, di ba mas maganda? Anong number ang assign mo? 2. O, di ba mas madali? Okay, next naman, halimbawa, integer, green, LED. Anong siya? 3. O, di ba mas madali? Kasi, ang isusulat mo lang doon, red, LED. Okay, halimbawa, sabihin naman, integer, yellow, yellow LED equal to 4. Diba? Pag sumulat mo ngayon doon, pag nilagay mo ngayon doon sa may setup mo, ilalagay mo na ngayon doon, pin mode, red LED output. Gets yo? Ibig sabihin yung red LED ko, port 2 yun, di ba? Tama? Yes, sir. Yan yung port 2. Yung pin 2. Yung port no? Ng Arduino mo. No. Okay, Port port 2 of your Arduino board. Kung baga, yung to pinalitan ng red light, ng red LED lang. Oo. Ibis na to, red LED ang nilagay mo. Correct. Kasi, pag makikita ngayon ng computer na, uy, yung red LED pala doon, naka-assign ngayon sa 2. So, ibig sabihin, parang 2 din yun. Pero yung ilaw na gagawin mo green na. Diba? Niligaw ka na. Magkano? Binita mo yung sarili mo. Nag-gets nyo? Yes, sir. So, wag ayokong gumamit na kayo ng pin number. Sanayin na natin ang pangalanan natin. Parang saan ba mas madali? Ah? Hindi, ang ano Hindi, kaganda kasi pinisito yan. eh. Hindi, mas mahaba siya kaya lang, kumbaga sa troubleshooting, nilagyan mo siya ng labeling. Correct yun. no? Pero mas madali sa akin. Kasi kung madali dahil ganito pala yung program mo eh. Oo. Pero kung ang program mo mahaba na, mahihirapan ka. Ayun na. Halimbawa, nakalimutan mo na ano ba yung pinto? Balik ka na naman dun. Tingnan mo na yung Arduino mo, ay yung pinto pala nakakabit sa red. Di ba? Samantalang dito, kaya nga mas maganda, lagyan nyo pa ng ng comment. Yan. Oo. Di ba? Lagyan nyo ng comment para malaman nyo siya. Mas matandaan mo Di siya. ba? Matandaan nyo siya pag nag-troubleshoot siya. Okay? So, naintindihan nyo na yung integer. Data type, pangalan, anong value. So lahat ng susulat mo na lahat doon. Oo, isusulat mo doon. Naka-initialize na siya. Kung yung ginamit mo yung siyang o 12 pin, Oo. naka-initial na doon kung ano yung... Oo, kung ano yung gagamitin mo. O kaya, instead na kung meron ka man ng paggagamitan, dilagyan mo integer pin
number 1. See, equal to, ano yung pin, ano na yun? Ano ba, inassign mo sa 2. Okay? And then, next ka na naman. Copy-paste ka na lang kaagad. Para mabilis na. Okay? Copy ka, then paste, then paltam na lang to ng 2, and then naka-assign sa anong pin ng Arduino board mo? 3. And so on and so forth. So, copy ka na lang. Copy ka, then copy. Okay? Paste. So, paltam mo na ngayon. Lagyan mo ng 3. Number 4. O kaya, lagyan naman to ng 4. Tapos, siyempre, papalta mo yan. 4 na yan. So, 5 na yan. Bahala ka. Okay? So, ibig sabihin, pinangalanan mo lang yung mga pin number Mga mo. pinto. Okay? Pinangalanan mo lang siya. So hindi na inilagay ng pin output. Ikaw, bahala ka kung ano yung pangalan mo. Basta pangalanan mo siya according dun sa pagkakaintindi mo. Okay? So, wala na kayong question sa integer. Okay? Now, let's move on to the next. Halimbawa, gusto ko, mas malaki yung number ko, wala akong negative na gagamitin. Okay? So, lagyan mo lang yung word mo na unsigned. Ano ba ibig sabihin ng un? Un means not, di ba? Un. Di ba? Halimbawa, sinabi kong Ungate. ano ba yung comment, uncomment. Un means not, di ba? Okay. So, ibig sabihin, i-unsign ko. Wala akong sign. Kung mapapansin nyo dito, may sign tayo from negative to positive. Okay? Ito, positive yan. Yan. Ibig sabihin, from negative 32,768 to positive 32,767. Gusto ko positive lang lahat. Wala akong negative. Kasi tingnan mo, very limited yung positive ko, di ba? 32,000 lang. Eh, halimbawa gusto ko 40,000. Di ba hindi siya pasok sa integer? Para pumasok siya at positive lang, lalagyan mo yung word na unsigned. Yun yung qualifier mo. So, tingnan nyo. Nilagyan ko na kayo siya ng unsigned integer Charlie. 56. So, pwede ko na therefore na magiging 40,000 ako. Di ba kanina yung integer lang hanggang 32,000 lang? Samantalang dito, nilagyan ko lang same integer, pero nilagyan ko lang ng qualifier na unsigned. So that means ang range ko from 0 to 65,535 na. Di ba mas malaki na? In fact, it's twice as much as that of the positive value of yung integer lang. Tingnan nyo di ba dito 32,000? 32,000 times 2 yan. Yan yung 65,000. Di ba? So, pasok na yung 40,000 ko. Pero kung ginamit ko lang dito, integer, pasok na yung 40,000 ko. Hindi siya. Hindi, di ba? Pero sir, bali kapag ka gumamit ka ng sign, ang range niya lagi is 0 to 65,535. Pag may unsigned, Kapag may unsigned na. Oo. 0, wala. Hindi po pwedeng negative. Kasi dito, pag integer lang, pwede ka from negative 0 up to negative 32,768. Or from 0 to positive 32,767. Constant yan, sir? Oo, constant yung value ngayon kasi 2 bytes yan eh. Yung nga yung sinabi ko sa inyo, pag in-add nyo lahat yun, ang lalabas yan, 65,000. Pag in-add nyo yan. Pero hindi pa naman kayo aabot sa ganyang kalaking number, no? Hindi pa kayo aabot yan. Sobrang dami ng program. Oo. Pero pinapakita ko lang kung gusto nyo i-increase. So lalagyan nyo lang ng word na unsigned.
Ibig sabihin, sign, tagalan mo yung sign. Positive na ako lahat. Wala akong negative. Kaya ang range niya ngayon, magiging 65,535. 2 bytes pa rin siya. 16 bits. Okay? So, ibig sabihin, ito lang yung inallocate ko na memory sa Arduino board ko. 2 bytes. Ilan yan? 32,000 kilobytes yan. Ilan lang yan 2 bytes? Sige. O, diba? Napakaliit. So, namamanage mo siya. Lalo na pag dumating ka na doon sa LED na patatakbuhin nyo, na addressable. Halimbawa, yung 200 na LED, magmula doon dito, patatakbuhin mo isa-isa. Sige lang, tuturuan mo pa yun nun. Yung LED na ganyan, kanto to kanto, 200 yan, patatakbuhin mo isa-isa. Isa-isa. Kamukha nung ginawa ni Joseph, ilan lang yun? 12. Eh yung 200 na LED. Third lang yun. Di ba? Ay, pakiwa mo nga yun sa LED ako. Sa likod ng dumbbell na yan. Lang yung pin. Pakita ko sa Lang iyo. yung pin. Tanggalin mo yung sa likod ng dumbbell na yan. Ito sabi mo 20. Tanggalin mo yung yan, yung nakarulyo. Yan. Ah, Yan, nakarulyo na yan. Ay, nakarulyo na Yan sa may bag, nakapatong sa bag. Yan. See? May matri ka na sa bahay. Patatakbuhin mo yan, isa-isa. O sige nga. O di pa gagawa kayo eh. Kung gusto niyo kwarto ko, isa-isa. O kaya, sampung design. Pagpatakbo ng isa gano'n, puti, patakbuhin mo naman, ito puti, ito pula, gaganon. Kasi ito RGB to eh. Sa robo. RGB siya. So, marami kayong magagawa. Gamit lang na supply voltage ng 5 volts. Gustong ganon. Gusto mo naman na nagbabago siya, rainbow. So, kaya yung gawin yan, no? So, in fact, meron na ako yan. Di ba sa nakita yung ginawa ko yung gawa ganon? Ano ko sa inyo yan, no? Tinuturo ko sa inyo yan. Ang Pasko po. Para malapit sa Pasko, gawin nyo na yan, no? Okay? So, pag gusto mo mas more than sa 32,000, i-unsign mo. Okay. Eh, gusto ko mas malaki pa. O, dilagyan mo na ng word na long. Yun na yung gamit ng long. Okay? marami niya. Di ba? Tingnan nyo. Ang long, tingnan mo, from negative 2 billion. Billion eh. Oh. Billion. Ilang bytes lang yan? 4 bytes lang, oh. Eh, 32 kilobytes at 2,000. Yung memory mo, di alam mo na ay ito pala ang gamit niya, 4 bytes lang. So, kapante ka na ay, kunti lang pala yung nagamit, marami pa akong gagawin. So, na-allocate mo yung memory mo. 4 bytes ba? 2 billion. Okay, from negative, so long. Eh, gusto ko walang negative. Ano nga yung lalagay mo? Okay, very good. Lagyan mo ngayon ng unsigned na naman. So, i-times 2 mo na mga from 0 to 4 billion na. Ang pwede mong i-assign na number. Okay? Unsigned na siya. So, unsigned long. Unsigned long. Ito siya, ito yung data type, sorry. Ito yung data type, yan. So, yung sa long lang, ilan na siya, ilan to. Bawal maglagay ng kama, ha? Baka mamaya, lagay nyo ng kama, di ba? Ito, lagay nyo ng kama. Yan. Lagay nyo ng kama yan. Mali na yan. Hindi babasahin ng computer yan. Dapat walang kama. Bawal na naman decimal kama. Okay? Walang kama siya. 95 million. Yan. So, ilan yan? 95 million. Pasok ba siya? Kasi 2 billion yan eh. O negative, pwede rin siya. Kung gusto mo mas mahaba pa, positive lang, nilagyan mo ng unsigned long. So magiging, eto yung naka-green na yun na yung data type mo. Eto siya, yan yung pangalan mo. Very long na siya. Long. Okay, ngayon gusto mo long pa, di, ayan nga, unsigned na nga, Correct. Okay? Correct. Ginawa 4, okay? So 4 bytes naman ang ginamit niya, 32 bits. So if
times 2 mo yan, 32 bits. So tuloy-tuloy yan, times 2, times 2, times 2, times 2. Mahirapan ka na mag-attend. Yung computer na lang kaya mo, yung calculator mo. Okay. Error na yun. Pero hindi na siya, hindi na, Okay. Ngayon, paano kung hindi naman lahat na number whole number, di ba? Integer means hindi naman lahat whole number. Gusto ko decimal. So yun yung sinasabi ni Joseph, nakalutang na siya. Ang tawag naman doon, floating. Yung float. Halimbawa yung pi. Ano ba yung value ng pi? 3.14. 3.14. 16. 1 na ano siya? 5. Ngayon, nilagay ko integer pi. Ano kaya i-display niya? Integer eh. Pag sinabi mo integer, ano kaya? May decimal o may whole number? Whole number. Whole number. So, ibig sabihin, hindi niya i-display ito. I-display niya lang yan. Kasi ang integer, only for whole number. So, para ma-display mo yung 14, ano ilalagay mo ngayon na data type? Lalagay mo yung lutang. So, float na siya. Yan. Float na. Hindi na. Hindi na pala. Okay? Sabog na utak. Pero hindi niyo magkano gagamitin ito. Kasi ginagamit natin dito, remainder. Lalo na pag gagawa ka ng scoreboard. Diba? Halimbawa, 1 divided by 2. Ilan? 0.5. Hindi mo gagamitin 0.5 yun. Gagamitin mo remainder 1. 0 siya, pero remainder 1. Tama? 2 divided by 2. 1, ilan ang remainder? 0. So 1, 0, 1, 0 lang yan. 3. 3 divided by 2. Ilan yung quotient niya? 3 divided by... Ilan 2 meron sa 3? Ilan ang sobra niya? So remainder 1. So walang ano. Okay? Laging ano lang yan. Okay? Then 4 divided by 2. 2. Remainder 0. So 1, 0, 1, 0. Yun ang gagamitin mo sa programming, sa scoreboard. Diba, gumagawa ka ng scoreboard. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anong sunod sa 9? 0 ulit. Saan mo dadalhin yung 1? Ilalagay mo na sa 10. Di ba? Ay, may 2 digits ka. 7 segment na... May 7 segment ka, dalawa. Ito yung units. Ito yung tens. Ito muna. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano sunod sa 9? Wala naman 10. I-carry niya ngayon. Ito naman magiging 1. 0 na naman to. Start na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano sunod sa 9? 10 dapat. So may 110 ka na naman. I-carry mo naman to. Magiging 2 na naman to. Balik na naman sa 0. Sa scoreboard. So ang mangyayari niyan, i-divide mo sa 10. 1 divided by 10. Diba? Wala kang whole number, pero ilan remainder mo? 1. Dito ka pa rin sa 1 units. 2 divided by 10. 0 pa rin. Pero ilan yung remainder mo? 2. So dito ka pa rin. Pero pagdating ng 10, 10 divided by 10. 1. Ano remainder mo? 0. So magiging 0 na to. 1 ka na doon. So yun yung principle ng ano. Pero maanin yan. Masyadong lumalayo na tayo. Okay? So anyway, malalim tayo. Ilang dahan-dahan tayo. Hanggang nandito tayo, meron tayo lecture lagi. Pero hindi 7 lecture tayo. Bibigyan ko rin kayo ng assignment para may break din kayo. Gawin yung assignment.
Next. Next. Pwede rin palang byte. Data type mo byte. Pero napakaliit lang siya. Hanggang 0 to 55 lang siya. So ilang byte siya? 1 byte lang, ilang bits. So, tingnan mo para makita nyo yan. 8 bits yan. Hanggang ilan ba yung 8 bits dito? Hanggang saan? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Hanggang dito lang yan. Sige. I-total nyo ito lahat. Ilan yan? 128 plus 64 plus 32. 255. See? Kaya hanggang 200. Magaling ka to. Total yun, Sir Charlie. Galing ni Sir Charlie. Grabe. So, ibig sabihin pa, may 16 bits ka, tuloy-tuloy yan, i-add mo rin, lalabas yung number na pinagkukuha natin. Okay? So, alam nyo na yung byte saka bits. Natagdagan na naman yung computer terms ninyo, di ba? Pag sinabi mo, ano yung memory mo? Ano yung computer mo? Ano pa? Tingnan mo sa computer mo, right-click, properties. 32 bits. So, ibig sabihin 32 bits yung ginagamit niya. So, that means pag tinutan mo yun, napakalaki pala. O, di ba? Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Okay? O kaya, bytes. Okay, halimbawa, sige. Pwede ko bang gamitin itong byte na to sa byte lagyan halimbawa red LED ko. Halimbawa, inassign ko sa 5. Pwede ba yan? Yes or no? Instead na integer. Pwede. Pwede pa rin. Kasi pasok siya. 55. Pasok siya sa 255. Ang difference na ng integer, tsaka yan, tsaka yung integer mo, is malaki yung integer mo. Okay? Kaysa dyan sa byte. So kung mga 50 number lang, pwede ka gumamit ng byte. Walang problema. Kasi pasok naman siya. So ilan lang yan? 1 byte lang. Okay? So ilang percent lang yan. Okay? Next, yun yung pinaka-smallest na memory space na nakakain, yung tinatawag na boolean. Boolean. Ang boolean, 1 bit lang. No? 1 bit to. 1 bit lang yan. O, ilan ang 1 bit dito? Kung 1 bit lang, ilan yan? 1 lang. So, either true or false, or 0 or 1, or low or high. Eh, paano pag nagkamali ako? Nilagyan ko siya ng negative 56, nilagyan ko siya ng 2. Ano kaya magiging value niya? Tama pa rin ba yan? Boolean. Kasi ang pwede na maging value, false. Pwede ring low. Pwede ring 0. Sa true naman, pwedeng true, pwedeng high, or pwedeng maging 1. Eh paano kung negative 56, negative 2? Okay. Sulat nyo sa notebook nyo. Any number other than 1, okay, and 0 is always considered 1 or high. Nakuha nyo? If the number, okay, is not 0 or not 1, so meaning pwedeng 2 up to even negative value, it is always considered 1 or true. Halimbawa, nalagay ko ng negative 56. Ano ibig sabihin na to? 0. So, equivalent din siya ng ano? 0. 1 siya. Laging 1 yan. Negative. Okay? Eh, pag nilagay ko 2, ano siya? Same. Same siya. Same pa rin. Same pa rin. Nakuha nyo? Kung di, ba't ka pa mag-256? Lagi mo na lang false or true. Ay, ito. Okay, halimbawa, sige, gawin ko ganito.
Ilagay ko sa void loop ko, halimbawa sa setup ko. Nilagay ko rito sa taas ha. Nilagay ko rito. Pwede shortcut bull. Halimbawa bull flag. Di ba? Ang flag pwedeng go tsaka stop. Go stop. O sabihin ko lag. Sabihin ko zero. Or sabihin ko false. Sabihin ng false. Pag sinabi kong false, ibig sabihin, oy, huwag ka muna umalis. Okay, pwede ko rin sabihin na bull flag equal to true. Pwede din siya. Sinabi ko, if yung flag ko false, stop ka dapat. If flag ko true, takbo ka. So, gagamitin natin sa conditional to. Pero ibig sabihin lang yan, bull yan. Either true or false lang siya. Either true or false. Or, Halimbawa, sige. Kumuha ako ng alarm. Ito. Kumuha ako. Sabihin ko, if switch is true, ibig sabihin, switch is true, halimbawa, naka-close siya, hindi ako mag-alarm. So, sabi ko, if switch is equal to true, ibig sabihin, naka-close siya, walang alarm. Pero pag binuksan ko to, hindi na siya true. Ano na siya? False na. Gusto ko pag false, i-alarm mo yan. So, di ba ang switch either on off lang, open or close lang siya? Wala nang iba. Wala nang siya iba. So, malalaman niyo yan, no? Pag binigay ko na sa inyo yung house alarm, gagawa din tayo ng house alarm. Gamit to. So, hindi itong home automation. Yung house alarm lang muna. Actually, yung house alarm na yun, intended para dun sa building natin dito. Sa, natin, sa taon na sa gym natin. Yung ginagawa ngayon. Kaso, medyo, hindi ko alam kung ano rin. Sabi ko, kaya kong gawin yan in less than 500. So, siguro na sila dahil mga sumikat na naman sila na bumili na lang kayo. Bumili na lang kami, pero ginawa namin ang paraan ng fire alarm, ginawa namin intrusion alarm. So, pinonvert pa rin namin. Kasi may pag-alam mo, na-convert mo yung isang bagay into something else. Nagagawa mo siya ng paraan. Okay? So, bull ang gagawin nyo. And then, finally, yung ano natin, yung character. Yung character, nagdi-display siya ng letter lang. Okay, ano yung character? From negative 128 to positive 127. So, 1 byte lang siya. 8 bits. Saan ginagamit to? Gusto mo mag-display ng letter. Okay? Ngayon, pwede ka rin gumamit ng number. Pwede ka rin gumamit ng binary. Tingnan mo ha. Sige. Ngayon ko. I-display ko yung letter B ko, small letter. So, gagawin ko ganito ha. Barayin ko muna ito ha. Pangalan ko, di ba yung B ko, my letter ang sinulat ko. So, isusulat ko dito yung my letter, di ba? Yung pangalan niya. Tingnan nyo ha. Niraran ko yan ha. Niraran ko ha, tingnan nyo. Yung my letter ko, anong in-assign ko? Letter P, di ba? Tingnan ko ah. Then download ko siya sa Arduino ko.
yata sir. Ang ganito. Yung noon. Third doc man. Yung noon. Yan. Ay, sorry yung... Tingnan nyo ah. Ano yung na-display? Ano yung na-display? B. B, di ba? Yan yung character ko. Okay? Ngayon, sige, anong gusto nyong character ang i-display ko rito? Anong gustong character ang i-display nyo rito? Anong gusto nyo? Character na letter. Anong letter? Halimbawa, capital R. Okay? Load mo siya. So, yan yung pinapakita ko lang sa inyo na kung gustong letter, character ang gamitin mo na data type, hindi integer, ha? Hindi integer. Kasi ang integer number, di ba? Okay, so i-display ko siya. Nakita nyo? R. R na, tinatang. Okay, ngayon, gusto ko letter R siya, pero number ang gagamitin ko. Dito ngayon papasok yung tinatawag na ASCII code. Yun yung computer language na. Ito. Ito na. Sige lang, ano lang kayo, no? Naku. Huwag nyo isipin na mahirap. Sabihin nyo, ay, Ang dali. bagong learnings to dyan. No, bago siya. Yung mga naririnig ko lang dati hindi ko maintindihan, ngayon, naiintindihan ko na. Ibig sabihin, ASCII code to. Yung, ano, yung ASCII, yun yung ginagamit ng computer para maran niya yung program. ASCII code. No? ASCII. Ngayon, ano yung capital R? Hanapin nyo rito. Anong number? 82. Sige. Gagamitin ko ngayon. Gagamitin ko rito ngayon, number 82. Tingnan nyo kung anong i-display ko. Anong i-display ng computer. Tingnan nyo. Lahat ko siya. Then, ano? R. R. Pwede nyo gamitin yung letters. See? R. So, gumamit ako ng computer language, pero numero siya. Bakit letter, hindi number? Kasi ginamit kong data type characters, hindi integer. Nakuha nyo? Basta nasa wala, character. Letter siya. Oo. So, wala na yung aking apostrophe. Pero kung letter, lagyan ko ng apostrophe. Eh ngayon, yung 82 na yan, gusto ko palitan ng binary. Ilang bits yan? 8 bits. Okay, 82. Sa 82 na yan na position, di ba, ito yung bit number 1, bit number 2, bit number 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano ang lalagyan ko ng number dito para lumabas na 82? Di ba, sabi natin ito, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, then 128. 28. Ano ang lalagyan kong 1 dito para mag-total 82? Anong number ang i-add ko rito para may total ako 82? Automatic, pasok na to. Di ba? Ilan na lang kulang mag-82? 16. Ha? 16. 2. Ha? 16 at saka 2. 16 saka 2. Tama ba? 64 plus 16 ilan? 80. Plus 2. Plus 2. Ibig sabihin, yung inad ko, yan ang lalagyan ko ng 1. 1. The rest. 0, 0. Ang galing ni Sir Charlie. Can you follow? Yes, Sige.
Galing ni Sir Charlie. Yan, ano po yan? Galing ni Sir Yan, Charlie. tingnan niya. Si Sir Charlie. Okay. Bigyan tayo ng memory. Gagawin ko ngayon, papantang ko Hindi D. pinag-aaralan noon eh. D, ibig sabihin, bits. Hmm. Okay? Binary. Kopyahin ko yan. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Diba equivalent sa 82 yan? Yes, sir. Tingnan natin ha, kung anong lalabas. Malalagay pa ang insert ng B. Ha? Oo, kasi ibig sabihin, binary yan. Kasi 1010 lang siya. Kaya pala pag Okay, nalalaman God. ng text, merong 10, 10, 10. So, tingnan nyo, anong lumabas? Pala ito. R pa rin. You see? Nakita mo yan? Kuha nyo? Di ba? At alam nyo na, uy, ganun pala. Ngayon, kailangan to. Itong ASCII table na to. Okay? Ito, halimbawa, gusto mo mga yung special character, o yan yung 64, yung cut. Ano ba yung mga 64? Kailangan nyo yan kasi, nilagyan nyo ng at na ganun. Sige, yung special character para hindi naman ano. Makikita sir sa kanya. May Google. Oo, andyan yan, ASCII code table. Okay? Kita lang po. ASCII. Ano ba? Special character. Sige. Yung at, ito, yung at 64. Okay? Ilan yung 64. So sa 64, ilang ang may 1? Ha? Yung 64 na number. Anong lalagyan mong 1? Yung 64 lang. Kasi sakto na siya, di ba? So, sige, kukopyahin ko yan. So, ilan yung 64? Pangalawa. So, the rest, ito, 0 na. 0 na siya. Ano ko, tingnan natin kung special character ang lalabas. Hindi mo naman pwede isulat na, ano dyan, tingnan natin, special character. See? Yung at mo na. So, yung at. Yeah. Ano yung Diba? gamit niya? Masaya, di ba? At, yeah, at. So, yung at siya. Yung gano'n. Naka-binary ka. Actually, may hexadecimal pa yan, bro. Sige lang, boy. Tinano ko lang sa iyo para makita Sir, ganyan na yung mga pang-hacker. Nakapagpag ganyan, binabasa. Kaya nga, okay, di ba? Coding na. Di ba sa panel, makikita nyo yun, may 01010101. O, alam nyo na ngayon, oy, dito pala yun. Screen niya, di ba sir, ganun din? Ha? Yung screen niya, Oo, meron siya. 010 kasi yung screen saver niya. Oo, mga ano, 0101. Okay. Ano, maglalagay ka ng Sa character. dakla. Oo. Kaya kita mo minsan, pag nagtatype ka sa Word, instead na yung letter na ano mo, itatype mo yung equivalent number niya. Diba, yung special character. Diba, makikita nyo sa Word, may symbol. Makikita mo doon yung equivalent niyang number. Ang gagawin mo lang, alt sa number lock, doon mo lang i-type, tak. Yun Yun na na yan. yung lalabas na letter niya. Diba, naghahanap ka ng inye. Ah, yes, sir. Diba, walang inye. Anong gagawin mo? Hanapin mo ngayon yung number doon. Ito. Sa special. Ano ba yung inye rito? Yan, nakumpleto to. Ito, may inye. 126. Ayan, sa 50. Sige, hanapin nyo lang sa ito. May inye. Alt 165. Yung Alt 165 yun, pwede rin yan sa Word. Yung ano ba yung Alt 165? Parang Enye. Enye, di ba? So, makikita mo yan yan. Wala, kulang to eh. Kulang siya, no? So, yun ang ibig sabihin nun. Bakit ka nag-Alt 165? Kasi yun yung equivalent niya sa tinutan mo ngayon doon. Sa Alt 165. Zero pala, equal. Ha? Anywhere, di zero. Null yun, null. Oo. Sabihin parang empty. Okay? So, naintindihan niyo na. Okay, ngayon, siyempre, dahan-dahan tayo. Challenge number 1. Ang challenge ninyo, ito. Hindi ka na ano walang, ano daw,
Kinapos ka. Tapos, Mahaba pa na. Ito, Habak ka. sa inyo. Mami, matalo kayo sabihin nyo. Ito eh. Hindi ko nito. Kasi yung mouse eh. Ano? Kasi yun na yan. Yan ang kami dito. Gusto kay Joseph. Ito, Joseph po. Ito sa ibang kami. Okay. Ang tanggalin niya yung maliit. Ang Malalim ito eh. Tanggalin mo na yung maliit. Tanggalin natin dyan. Ang premium, ito, wala naman akong ang cost nito, 48 reals. Mas mahal pala yan ah. Isang ESP32 na ganito. Tanggal dito Kailangan magkaroon kayo nito kasi next meeting, ituturo ko na sa inyo to para at least pagpakasyon ko, may hobby na kayo na gagawin. Isang ganito, sa isang kable, iba kasi yung kable nito. Okay? So, sigurado may sweldo na kayo, ibili nyo na. No? Mag-invest kayo sa sarili nyo. Okay? Pag nagawa nyo yan, pwede nyo ibenta to, sabihin ko sa inyo. Yun. Post ko na yan sa ano. Pwede nyo ibenta yan. Marketplace. Okay. Marketplace. So, dalawa ang challenge ko. Okay? Ang challenge ko, una, traffic light 1. Wala. Okay. Sige, po dyan. Tagal labas na labas na yan. Sige, ano yun na yung breadboard nyo, ano nyo, ayusin nyo. Traffic light 1. Ano yung traffic light 1 na yun? Kung gusto nyo mag-combine kayo, mag-team kayo, mag-agree kayo kung para kanina yung ESP32 sa home automation. Okay? Ito ang, di ba meron kayong green LED? May red LED kayo, saka yellow, tatlo. Okay? Ito ngayon ang challenge 1. Ang challenge 1, iilaw ko yung red, naka-red siya for 20 seconds. Ilaw siya. Okay? Next. Siyempre, di ba nakita niyo sa traffic light? Tulong tayo. Pag red ng ganon, mamamatay yung red tapos magpa-flash yung yellow. Okay? I-flash nyo siya ng 3 beses na 500 milliseconds lang. Yellow, flashing, 500 milliseconds. And then mag-go-off siya, iilaw ngayon yung green for 15 seconds. Nakuha nyo? Okay, itong demo. 3 ilaw, red, yellow, green. O-on mo na yung red mo. Red lang, 20 seconds. And then mamamatay yung red, magpa-plus ngayon ng 3 to. 1, 2, 3. Mag-on lang siya ng 500 milliseconds, mag-off din siya ng 500 milliseconds. Dahil pag-plus niya ng 3, mag-green na kagad na ilaw for 15 seconds. And then mag-loop na naman, babalik na naman sa red. Madali lang yan. Copy-paste, Ano copy-paste. sa gagamitan ni integers? Ha? Gagamitan Oo, gamitin nila. Huwag na kayo gumamit na ano. Gamitin nyo na integers. Pupunti. Kunti pa lang yan. Kaya pa na. Oo. Dalawa lang. Tatlo red, yellow, tsaka green. Tatlo lang. Oh, wala yung base sa pag-challenge. Madali lang to eh. Maganda. Bigyan mo ng 6. Mamaya na yun. Tapos ka na sa Charlie ah. Wala ako na ako eh. Wala ka pa. Kami na lang ni JP Sige, kayo na lang yun. So, iniwan mo si Joseph. Joseph partner mo. Ay, sino? Red, yellow. Si Ryan, walang partner. Hindi ako bahala sir. Kami ni Roger at si Ryan. Diamond mo. Hindi Ryan, try mo na. Yung... Tapit mo na, hindi nasabi ni sir. Pero ang lalagay gawin mo, ha? Patay natin lahat yun. Based dun sa sinabi ni sir. Hindi, gawin mo yung sinasabi ni sir. Sabi kayo na rin. Variable. Ano nga sinulan? Integer. Tapos, Ay, hindi lang, di ba? dito ko
magnanakaw, magnanakaw, merong magnanakaw, 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 merong magnanakaw, kawatan, kawatan, merong kawatan. Hindi na pinmode gagamitin namin, sir, di ba? Hindi, mag-pinmode pa rin kayo. Pinmode ka pa rin. Kasi i-declare mo pa rin na output yung ano mo. Hindi pa siya si integer. Hindi, i-integer mo siya. Pero ang pin mode mo ron, instead na yung pin na number, yung pangalan niya. Nakuha niyo? Ano pa? Sige. Pinmode ka muna. Ano pa? Sige. Magplano muna ako. Lagay ko doon integer, red, light. Oh. Anong pin gagamitin ko? Halimbawa, number 3. Sige. Tapos integer, yellow, light. Sa'yo ah. Nandiyan nung sa'yo. Halimbawa 4. Kaliwa mo. And then integer, Lagi ka diba yung sa mixer? and then green, Light. light, 5. Okay na yan. Tapos, pati yung time ko, halimbawa, time, red, time. Yung sa red, ilan yun? 20 seconds. So that means 20,000. Ganito lang. Unahin nyo muna. Pag natapos nyo na yan, mag-void setup na kayo. Medyo inisip ko. Void setup. Ganyan, no? Okay? Integer red light mo. Number. Sa void setup nyo, Dito ka dito sumunod sa akin. Ay, tama. Sige. sa void setup nyo, dito na kayo mag-pin mode. Okay. Halimbawa, red, light, output. Kasi wala kayong nakikita number, di ba? O, yan na, tuloy-tuloy niya na yan. Kasi, dineclare ko muna siya as integer. Tapos, ginamit ko yung pin mode ako. Instead na ginamit ko yung 3, ginamit ko yung pangalan niya, i-declare ko siya as output kasi magbibigay siya ng multiply mamaya. Yung 3 ko, sir, yun na yung pin mode ko. Tama ba? Yung 3? Yung 3, yun na yung pin mode ko na output. Di ba ang ginagawa nyo ganito? Yung wala pa yung integer na yan, ginagawa nyo, nilalagay nyo sa pin mode na Yes. Ano ba yun? So 3. Yes, sir, ganyan niya. instead na 3, pangalanan nyo siya. Yung red. Okay. Gets ko na. Pangalanan nyo. Yung red. Ikuha mo, Ray. Ano dyan? Try mo yan. Sige. Pero ano naman, yung red, una mo nang iilaw. Type ka. Oo, ilaw nyo na 20 seconds. Eh, baka kung yung traffic light dito, di ba, naghihintay ka. Okay. Tapos, magpa-flat tatlo. 3 times. Magpa-plus pa rin yung red. Oo. So, flashing siya 3 times. Tingin. Tapos, Yan, sige. Dalawa kayong ano sa circuit, tapos kailangan nyo mas i-explain Di nyo. ba si Pin ako napunta dun sa So, sige. kahit ano yan. Ano yung 13? Red. Red? Kasi tignan pa ako punta sa ano dyan. Kasi ito tayo kumuha nito. Red. Sa mga to. So kahit saan yan, yan yung magiging pin mode mo. Ibig sabihin ng pin mode, i-declare mo siya na output Ano yung 12? na ibig sabihin na Ito yung lalabas sa mga Ano yung yellow? kulay o kung saan man. Kahit saan yan, pwede ka gawin ito dahil pin mode. Yung green? Kahit saan yan. Pag hindi, ganito na lang. Taasan mo na lang biglang, pag na-declare mo yan, bigyan ko kayo ng clue. Digital right, pin light, high, 20 seconds mo yan.
Tapos the rest of yung ano. Sige lang, sa simula, ganun talaga yan, no? Na-experience ko rin yan, na-experience nyo. Dito. Kasi pag nag-give up kayo, talo talaga kayo. Dito. Pero Lalabas pag natin dyan. tumuloy kayo, Tapos ano? sigurado panalo kayo niyan. Tapos, Intindihan nyo rin yan pagdating na araw. ayan. Ano ba nalagay ko ng pangalan? Hindi ko ito na yan. Ang pin mode natin, 3 red light mo. So, nilagay ko sa 3. Oo. Red mo eh. Tapos yung mga sa yellow light. Out 10. Oo. After 10. Ano ba yan? 4. Pwede mo yung sira. Yan, may simulat isa. Yung red light mo, siguro sa 3, kung saan ka nakalagay sa red light mo. Sa ka nakalagay sa red light mo, sabihin natin, nandito 5 na. Kung gusto may 3 na rin natin, parang nandito. Ready? 5 o sige, 5. Okay, tapos yung sumunod, ano yung sumunod? Yellow red. Talaga pa rin ako. Sample isa? Ha? Sa sample. Hindi na ito red light. Hindi, kinapi-paste ko. Ah, Para yellow na to eh. Sa loob na. Yung 13, bigay ko ng red light. Tapos, Kulang pa. Light na ito. tapos, big end. Hindi, paano doon? Sa gitna mo pa. Yung ibaba mo ito. Kasi doon mo ilalagay yung delay eh. Ano yung delay niya? Nalaman mo rin agad sa kulay. Hindi naman ang screen nito. So, Intelligent, naglagay ka rin pa. OLED. Type din, ilalagay pa rin. Tapos, Delay. Ryan. Ang kanyang bagong laptop. Si Roger. Oh, di ba? Delay. Yan na. Delay Sir tapos. Chavi. And download mo nga kung gagana. Kung ano yung Tapos, nilagay ko. wala pang kompleto. Ano ba ito? Sige, delay Wala pa tayong time eh. Ilagay- Oo nga, yung time, oo, ilagay tama. integer, yellow. Oo, tama. yellow Ang sunod mo na dyan, Jer. 500 Right milliseconds. tayo. Oo. Tapos integer green time. Digital right. Mag-digital right pa rin 15,000. tayo. Para ang gamitin nyo dun sa loob ng delay, yung pangalan na, hindi yung number. Digital right na. Masasanay kayo niyan. Sige lang. Kasi masanay kayo Digital sa- right mo. Open parenthesis, tapos close parenthesis. Open? Bababa ka na dyan. Space, pwede ka mag-space dito. Yan. Open, close, Red. yan. Yellow. Spaces dito na ako 7. Hindi pwedeng tatlo yata, Jer. Isa-isa. Isa-isa. Oo. Red, di ba? May digital time ka na red. Ito yon Lalagyan ko pa rin 2,000. column dito. Oh, tapos dito gagawa ka pa ng panibago na yellow. Kung ilan yung delay na sinasabi ni Sir, 5,000 ba? Yun nga. Hirapan ako. Bubuin Pause ko muna pa natin. dito. Okay na, Ryan? Yan natin, Sir. Pinabago ko sa kanya yung ano, Sir, yung mga time. Okay, tama. Kasi time lang yung nakalagay, hindi naka-red time. Red light. Okay, pandali mo, Jer. So, yun Hanggang na yun. eh. Basta, Green pa lang to kanina eh. Yung una pa lang to eh. Ayan, green, tapos magre-red siya. 20 seconds na yata nilagay mo. Nakailaw pa rin yung green mo. O, dapat wala na yung green low mo. na yan. Pag red mo, low na yung green mo. Ah. I-reset mo nga, pindutin mo yung button, tinan mo. Tapos, ano yung Ayan, tas Susok isa tama. Nagawa pa ako isang green. hindi, hintayin natin. Tinan mo. So, red yan. Okay. Then,
Ay, tamo, may mali ka. Dapat dito ka agad ilaw eh. Ito muna. Doon ka sa... Beses ng flash. Wala, hindi, may isa nga lang sir. Sabi ko may mali nga siya doon sa in-adjust niya. May battery na nilagay ko. Right. Right. Hmm? May battery na nilagay ko. Kaso, tinan mo yung yellow time mo. Upload mo na yung Baba mo. Kung may yellow time ka na nilagay sa baba. Doon sa yellow. upload mo na, tingnan natin. Yellow time. Yellow time. Yellow time nga. Sir. So 20 seconds na. Hindi. Ibaba mo ito. Okay. Okay. 15 seconds. Ito mo ilagay sa... Approximately 15 seconds siya. Tapos mag-book siya mag-red. Magre-red ulit. Ah, May mali ka dyan sa time lang, Jer. Ayan o, tinan mo. Kasi naka-green to parehas. Meron kang nakadalawang ano. Hindi dapat nasa baba ito. Tingin ko meron kang nakadalawan na pinagsabay mo sila high-high. Pero meron kang pinagsabay na parehas silang naka-high tsaka high. Check mo. Sa green. Green tsaka red mo, nagsabay ng high-high. Okay. Bali ang challenge guys is itong si red. Iilaw siya ng 20 seconds. Tapos itong dalawa off. Then, dapat magti-3 na blink to for 5 milliseconds o 5 milliseconds habang patay yung dalawa. Then, ito is after ng tatlong blink nito, magbubuhay to ng isang green. Yan, for 15 seconds. Okay. Anong problema ulit dyan? Sorry. Yan ang challenge. Bumalik siya sa red eh. Yun. Kaya nga, ibig sabihin niya, may... Correct, di ba? yes, sir. Okay. So usually, pag from red, diretso siya ng green. Yes. Walang high yung... Okay. Nangyari, green. Pag Okay. green niya ngayon, Sasabay si red. magpa-flash to. Okay. Red pa Sige. rin to. Mm. Flash. Okay. Green light. Traffic Flash. lights. Pag red ngayon, red to siya. Medyo delay ng konti. Green na. Green to. Okay, okay. Okay? Yes, sir. And then, baliktad naman. Green na naman to red. Pagtapos ng green, flash. Tap, 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 tap. Pag red, tap. May delay konti. Green naman siya. Nakuha niyo? Ito Kuha namin. Green, red. Okay? Yes, sabay. Pag green, red. So, ito red. Tapos, pagtapos ng green, di ba, 20 seconds, magpa-flash, tatlo. Okay. Sa kabila, sir. Hindi, Red pa rin, siya. red pa rin. Habang magpa-flash Red to, pa rin yung red isa mo. Red pa rin siya. Pag lipat na ng red dito, lagyan nyo na ng delay na 2 seconds, green na lang siya. Magpapalit na sila. Okay? Pagkatapos naman ng 20 seconds, Magtatatlong blink ulit si yellow. magbiblink na naman ito. Tat, 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 tat. Pag red, delay. Delay ulit. Tapos pupunta na ulit sa green. Okay, okay. Nagets na namin, sir. Kuha nyo? Yes, sir. Ito sa sir, sa unang ginawa, pag red, diretso kagad siyang green. Diba sa unang-una natin, isa lang muna. Sir. Okay, red. Yan, sir. Tapos, flash, tat, tat, Sir. tat, 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 saka green. Tapos, pagka yung sa pangalawa na sir, yung red, diretsong green siya. Oo. Wala na siyang blink na 3 Oo. times. Ang magdidiretso, from red to green. Pero ang green to red, magpa-flash siya. Okay, sir. Okay. Nagets mo, Ray. Balik. Malapit na sila Charlie, oh. Mabutan mo pa yun. Mabutan pa yun, Charlie. Kaya kaya. Pwede pa kayo umabol, no? Abot pa, abot pa. Pwede sabay na naman oh. Ay, mali ka nga kasi dyan sa time mo, Jer. Tinama. Ay, maniwala eh. Green. Nasaan nakuha niyo, sir? Ulitin ka dito, ha? Kuha namin, sir. Ang ganda ng tugtog natin. Papasayaw na tayo. Sayaw ka na, Sir Charlie. Nagets ko na. Seryoso si Boss Roger.
mukhang hindi na ito matutulog si Boss Roger. Digital red